Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Sa araw na ito, bumulaga po sa atin ang isa na namang napakalaking balita, ang pagtatanggal kay General Torre bilang hepe ng PNP. Ano ang implikasyon ng mga pahayag na ito ng Malacanang? Ano ang epekto nito sa atin? At ang mahalagang tanong sa mga tao dyan, bakit nangyayari ito? Well, sa mga implikasyon, marami pong mga legal na implikasyon yan. Una, because General Torre is the head of the PNP, dapat po ay isa lamang po ang 4-star general. At siya po yun sa kasalukuyan. Pero sa kanyang pagpapalit sa kanya at papalitan siya ni General Nartates, ay kailangan 4-star general din ang papalit sa kanya, which means na dapat ay ma-demote si General Torre. Now, kanina tinatanong si Secretary Remulla tungkol sa mga implikasyon nito, and pinasa muna niya yung bola sa NAPOLCOM, and he said that it is up to the commission to decide on it. Anong mga implikasyon nito sa atin? Well, anong epekto nito sa sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan? Matatandaan nyo, several months ago, after the election, I already told you na ang gawak sa mga bitak sa pader ng Malacanang ay unti-unti nang lumalabas. At kitang-kita ito nung pagkatapos pa lang ng halalan, bigla na pong nagsalita si Toby Chanco at nagsasaad na siya ng kanyang mga pagkadismaya sa ginawang estratehiya ng mababang kapulungan na Speaker Romualdez tungkol sa pagsasampa ng impeachment at lahat pa ng mga estratehiyang ginamit nila in order to do this. Now, because of this, naging malinaw na something is wrong with Malacanang, that there is now division in the kingdom. At sunod-sunod na po. Ang sumunod dyan, lumabas si Singson, si Chavit Singson. And he expressed his withdrawal of support from Bongbong Marcos. Why is Singson critical? Well, because Singson is from the north. At bahagi siya ng solid north na tinatawag. And when a part of that wall, the solid north started to crumble, you know that something is really wrong. At pagkatapos ni Chavit Singson, eto na, sunod-sunod na, si Duke Frasco ng Cebu also bolted away from the alliance with Romualdez. Now, Frasco is very critical sa alliance na yan sa House because his wife is also a cabinet secretary and na anak naman ni Gwen Garcia. And itong August, makita natin, very busy ang Malacanang. Well, on August 4, nagtanggal sila ng 3 undersecretaries, sina Undersecretary Vergerie, si Undersecretary Ronquillo, and Bravo. And these are career undersecretaries. At naghawl ng protest ang mga medical groups sa buong bansa over what they perceive like it's a political move, and that it benefits no one, especially in the medical field at yung delivery of health services. But why is Malacanang doing this? Political. Ang pinalit kay Undersecretary Vergerie is not even a doctor. He's a lawyer like me, si Randy Escolango. Now, on August 16, si NBI Director Jaime Santiago resigned, a highly respected NBI chief, former police officer, naging prosecutor, naging judge, and then NBI chief. He resigned. And many were saying that he was also eased out of his office. May kinalaman ba ito doon sa mga kasong nakasampa
laban sa COMELEC chairman, sa George Garcia. Well, everyone seems to be mum about it at walang nagsasalita. And then, today, August 26, General Torre was sacked from office. All of this recent removal in August 16 were very silent and unceremonious ang kanilang pagtatanggal. Ang mga DOH officials, they were just told, your term has expired. Si Jaime Santiago, he basically resigned. Si General Torre, he was told that you are no longer the PNP chief. What is happening in Malacanang? Well, there is a power struggle in Malacanang right now. And that power struggle is real, and it is only becoming apparent because we have a weak president. Kapag mahina ang pinuno na namumuno, nangunguna sa lahat, ang tendency niyan, ang kanyang mga tauhan ay nagkakanya-kanya ng pwestuhan. There is a struggle, everybody wants to be first, at nagkakatapakan ng ego. May umuugong na balita na ang nangyari kay Torre ay dahil dito sa kanyang immediate na pagre-reshuffle sa PNP. Nilipat niya si Nartate sa Mindanao at nagpalit siya ng kanyang mga general, basically without the approval of Malacanang or ng secretary ni Secretary Remulla. At marami siyang tinapakan dito. And despite of the fact na nag-utos ang NAPOLCOM to hold everything in abeyance, hindi ito sinunod ni Torre. At gusto niya ay mangyari kung anong gusto niya. Well, sa pakiramdam niya kasi siguro ay mahalaga siya masyado sa Malacanang and they cannot go against him. One thing that people also notice is naging masyadong mayabang itong si Torre, and he seems to be very busy promoting himself. It seems as if naniwala na rin siya sa mga bulong-bulong ng iba na siya ay presidential material or at least a vice presidential material. And this definitely will not sit well with those who are still in power, lalo na dun sa Malacanang. Kung gumagalaw ka, ginagamit mo yung pwesto mo nang wala kang pasintabi man lang sa iyong mga amo. Nakita ko na po ito noon. I used to be with Malacanang during the term of Cory Aquino, and then Executive Secretary Oscar Orbos was appointed as Executive Secretary. And nung time ni Executive Secretary Orbos, lumabas na parang mas presidential pa siya kaysa kay Cory Aquino. Siya na yung lumalabas at gumaganap ng mga gawain ng presidente, mas marami pa siyang media coverage kaysa sa presidente. And so eventually, the powers that be in Malacanang had Secretary Orbos removed. Kahit na effective siya or anuman ang meron siya na talento, the fact of the matter is, you tried to project yourself too much more than your boss. And I think this is what happened kay Torre. Masyado siyang naging pardon for the word, ambisyoso. At masyado siyang arugante at mayabang para sa kanyang posisyon. At madami niyang tinapakan. Pero yung mga tumutulig sa kay General Torre, well, huwag muna kayong magsaya because it's not yet over. Posible rin kasing ma-appoint siya as NBI chief or mailipat sa ibang position. Who knows? But the fact of the matter is, right now, Malacanang is in serious disarray. And this will affect us. Tayo ang naapektuhan ito ng kaguluhan dyan sa Malacanang. At yung power struggle na to ay nagiging sanhilang nito. It is because of the presence of a weak leader that could not hold them together. So every one of us, patuloy tayong magmamatsyag, patuloy tayong mag-follow dito sa sitwasyon natin sa kasalukuyan because big things are about to happen because of this sudden transition of things. Pero sa ating pakikialam na yan, patuloy tayong mag-aral, magmasid, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.